I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Stood up for Enrile. Yun lang naman ang punto ni Senador Alan Peter Cayetano. Respetuhin yung institusyon. Ito ay walang nangyaring mga ganyang bagay. Ngayon lang. So rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a, you can arrest him right now. Sir! You can. This is the... Oh, yung mga mag-asawang nag-aaway. Basta sa may hirap, okay sila. Pero pag usapin flood control, tahimik ang mga bunganga nila. Maliban kay Senador Jinggoy Estrada. Pero itong si Senator Jinggoy, di ba tinawagan din ng isang babaeng utak? Yes. Base sa impormasyon ko, Pam, maaaring itanggi ito ni Senator Jinggoy Estrada at syempre pwede rin itanggi ng Malacanang. Ito lang naman yung mga naririnig natin sa paligid. Na di umano, tumawag mismo kay Jinggoy Estrada ang Lisa Araneta Marcos. Aray na. Lisa Araneta Marcos. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, grabe ho pala ang nasasagap na balita. Sindikato sa gobyerno gumagalaw na ho para lang talagang pagtakpan itong issue ng flood control. Pero bago tayo rumekta sa ating video, andyan po yung join button at sa dulo ng ating video, andyan yung shoutout segment natin. Ito pagiging vocal ng mga Pinoy sa social media, parang ito ay positibong sinyalis na. Sa nangyaring arestuhan sa Senado at nakikiusap na si Senador Alan Peter Cayetano na wag naman sa Senado arestuhin dahil masisira ang imahe ng Senado. Ganun pa man, inaresto nito ni John Vic Remulla. So masaya kayo sa panahon ngayon. Pero tandaan nyo, marami na ho ang bumoboses, marami na rin ang nagsasalita. Huwag naman sana pag sa dulo ng inyong termino, dahil mismo ang Pangulo, yung panggulo nyo, natatakot na rin. Na sinabi rito, pagiging vocal, kinatatakutan na. Nino, alamin nyo sa video na ito. So simulan natin dito sa mga lumalabas na video. At saka nga pala, bakit nga pala nung nag-walk out kayo mga SB Bulok, wala naman kayong narinig sa majority na kinwestiyon kayo, bakit kayo ganun, bakit kayo ganun. Nung hindi kayo sinipot, ang dami yung hanash. Ang dami yung iyak. Talagang todo iyakan kayo. Bakit? Mamaya sa dulo ng ating video yan. Ito full video sa mismong pagkatapos ng speech ni Senator Jinggoy, inaresto siya. Pasok natin dito. At talagang tahasan, makikita niyo dito, matapang ang paninindigan ng mama na hindi niya gagawing parang panagalang para hindi siya arestuhin itong Senado. At makikita niyo rito kung paano si Senador Marcoleta talagang pinotektahan itong Senator Jinggoy. At si Senator SP Cayetano talagang sinuportahan. Dahil nakipag-debate siya dito kay John Vic. Maya-maya ipapakita natin. Pasok. Kita nyo, sino yung kasama ni Senador Jinggoy? Hawak-hawak niya pa si Senador Marcoleta. Ganyan ang totoong tao. Hindi kayo iwanan. Yan ang pwedeng Vice President. Hindi yung pwedeng tatatahimik-tahimik lang. Hindi pwede yun.
Ito ang nakikita kong Vice President ni Bibi Sara kung sakasakali. Guys, doon po sa likod yung iba. Guys, Lydia sa likod. Lydia. Pare sa likod na, please close the door. Please. Please close the door. Charles. Kuya. Sa mga hindi nakapanood nito, yung mensahe ni Senador Jinggoy hindi matatawaran. Bakit? Talagang sinabi niya, hindi ako lilipat. Pero may mga bali-balita ho na talagang may sindikato sa gobyerno na si Bakokang. Mamaya ho papakita ko para maliwanagan kayo kung paano nangyari ito. Ito pala yung usapin, meron palang mga option ito na kung sakaling lilipat ito ng kampo, mawawala yung kanyang warrant of arrest, lahat ng kaso. Kita nyo kung sino nagpapatakbo? Si Bakokang. Mamaya sa dulo ng video, malalaman nyo kung sino ang tinutumbok doon. Nawala. Yan. Against me by the 5th edition of the Nais ko lang pong bigyan ng mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peterson. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, nanakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Tama. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok Yan na. na talikuran ang independent majority bloc. Kita nyo, marami siyang beses inalok. Ibig sabihin, may gumagapang na sindikato dyan sa gobyerno na talagang gusto nilang kunin para mapagtakpan lang. Gusto nilang kunin ng liderato para mapagtakpan lang talaga yung mga issue ng flood control. Diba? Tama lang yung ginawa mo, Senator Jinggoy. Hindi ka nagpatinag. At doon naman, sa Bakokang, na nagmamanipula lahat ng sitwasyon ngayon, matatapos din naman ang termino nyo. Relax ka lang. Darating din tayo dyan. Yun ang pinaka-exciting part.
Hindi na kayo hindi niyo na talaga kakayanin kung ano yung magiging hatol sa inyo. Ang dami niyong pinerwisyo, mga buwisit kayo. 'Di ba? Kaya kayo takot na takot. Dahil pag nalaman ng baho, sigurado sad-sad kulong kayo malala. Ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Yun. Kasi bakit? Yan lang naman talaga ang matuwid. Kaya ayaw na nitong lumiko. Kasi pag siya ay lumipat ng kampo, sigurado, masisira ang kanyang karera sa politika. Tama lang yan. Ngayon, sinyaris lang yan na gigipitin siya para lumipat. Inalok na nga siya, di ba? Meron kang mababalitaan na talagang ibang klase ang alukan. Meron pang isa dyan, 2, 3 senador ang gigipitin na. Kaya nga ilan yan, 7 na yan na pinakakasuhan para lang magsilipat ng kampo at makuha, mapa-impeach si BP Sara. Pero no, wala kayong makukuwang impeachment. Conviction, walang-wala. Bakit? Kahit sabihin natin wala ito sa botohan, wala si Senator Bato sa botohan. Pag sinabi na kailangan ng 16, kailangan ng 16 na boto. Pag hindi nakuha ang 16, acquittal ang mangyayari. Yan ang katunayan. Ngayon, ito mapunta lang tayo dito sa pagtatanggol. Ito yung mga magagaling na Kailangan buti na lang nandito yung mga magagaling at sinamahan ni Senator Jinggoy kasi mapapatunayan mo na talagang hindi ka iiwanan at talagang ipaglalaban ka ni Senador Alan Cayetano, Marcoleta. Ayan, yung mga, Amy Marcos, kita nyo, sinasamahan. Yung iba, asan? Baka hindi nakarating na maaga. Yun lang naman ang tanong Bakit yung tahimik? Yung isang, yung sinasabing malakas daw. Ako parang hindi nga rin ako believe kasi pag masyadong tahimik, parang ang magulo ang utak, Nilalaro yung, kilala nyo ba yun? Tuloy. Did not allow. We already, we're going to walk it out. Right now. He's sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement. Nawala. Wait. Bakit nawala? Ano ba yan? Ang ganda-ganda ng usapan This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Yun lang naman ang punto ni Senador Alan Peter Cayetano. Respetuhin yung institusyon. Ito ay walang nangyaring mga ganyang bagay. Ngayon lang. Kita nyo? Sa totoo lang, yung mga ginagawa na panggigipit ng mga bakulaw, yung mga dorobo, yung mga nagkakampi-kampihan yan para ilaglag ang mga kaalyado ni BP Sara, pinagtatawanan na lang ho ng tao yan dahil pagdating ng 2028, yun ang laging bukang bibig. Sa 2028, iba na ho ang kwento. Mas maganda. Exciting sa exciting. Doon tayo sa halos umiyak na sila para humingi ng tawad, sabi ni Aling Ledesma. Kasi ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. It's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na. Pumayag ka na. Right outside the door. Right outside the door. Nakakainit ng ulo. Alam niyo yun, konting hakbang na lang labas na ng Senado. 'Di ba? Ang hiling lang naman ni SP Cayetano, huwag dito sa loob ng institusyon, sa labas. 'Di ba? 3 minutes, 4 minutes, o 2 minutes, sa labas na Bakit di pinagbigyan?
Doon nakakaasar minsan yung mga ganyang tagpo. Na sana, respetuhin na lang sana ang institusyon. Parang ang lumalabas dito, wow, kami, kami ang makapangyarihan. Kaya namin arestuin kung sinong gusto namin. Pero alalahanin nyo, malapit na ho. Kalahati na ho ng taon ng 2026. Talagang magkakaalaman na talaga. 2027, talagang magkakaalaman. Binasahan ho dito ng Miranda rights si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. So, sanay naman si Senator Jinggoy, huwag kayong mag-alala. Sanay na sanay sa dyan. Dahil yung mga ginagawang issue sa kanya, mga bibintang, ito na naman, bumabalik na naman. So, eto, dito tayo. Bakit kayo nag-iiyakan? Noong kayo ay nag-walk out sa Senado, wala kayong narinig. Ito yung mga utak na mga nag-iiyakan ngayon dyan sa Minority Bulok. Yung mga Minority Bulok, nag-iiyakan ho. Dahil hindi sila sinipot. Itong si Paul 2, nagngangaw-ngaw. Nakakadismaya raw. Kayo, hindi kayo nadismaya sa mga pinagagawa nyo? Nag-walk out kayo? Expect nyo pa na merong aatin sa inyo? Merong aatin? Penpusan, bakit hindi po Kolokoy sila. Ano po? Kita nyo, bunganga, kolokoy sila raw. Mga senador sinasabihan yan, kolokoy daw. Masarap? Okay ba yung feeling na ginawa nyo? Tapos ngayon, ginawa sa inyo? Ayos ba? Mga iyakin ng wala. Kasi pag sila gumagawa, okay lang. Parang sasabihin nila, wow, hindi, walk out, ayaw namin yan. Ngayon, hindi kayo sinipot, ang daming sinabi sa media. Uwi na po kayo? Uwi na po kayo. Ano pang gagawin namin? Uwi na kayo, kasi wala naman kayong gagawin dyan eh. Inaantay ka pa doon ng yung mga mag-asawang nag-aaway. Basta sa may hirap, okay sila. Pero pag usapin flood control, tahimik ang mga bunganga nila. Tama. Nagkaroon ba kayo ng rito, usapin? Na itanong nyo ba na, Sir, bakit tahimik kayo sa issue ng flood control? Napasin nyo ba na sumagot ito sa issue ng flood control? Hindi. Puro lang ito Ano po masasabi niyo na maraming guests yung naghintay? Yan nga nakakaya yung ginawa nila First time ever, sabi nila. Nakakita nyo. Yan daw nakakaya. Pero yung ginawa nyo, hindi nakakaya. Diba? Nakakaya din ho yung ginawa nyo. Aminin nyo sa aminin nyo. Kayo ang nagsimula. Diba? Kung hindi nyo ginawa yon, nag-walkout kayo, meron sanang pag-uusap, winokoutan nyo, tapos kayo hindi sinipot, iyak sa media. Yun ang kaya nyo gawin. Iyak ng iyak. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ngayon lang nangyari talaga. Bakit po nakakahiya, Free? Ay grabe, inostis natin taong bayan. Walang trabaho kami. Walang trabaho kami nagagawa ngayon. In fact, nakita naman, maraming bisita dyan. Lahat sila nag-iyakan. Meron tayo po yatang CA na pending. Tatlong generals. Pa-interview si Boy Bukid doon. Pa-interview si Boy Paul 2. Iyak! Talaga naman. Ay, nako, itong mga senador na to. Pag kayo gusto niyo yung mga ginagawa nyo. Pag sila ayaw nyo ginagawa nila. Bago-bago rin pag may time, no? Gawin nyo rin yung tumanggap din kayo ng mga tumanggap din kayo kahit papaano. Kasi gusto nyo, pag gusto nyo, hindi naman pwede yun. Ito pa. Sino pa yung nag-iiyak dito? Meron pa nag-iiyak. Bahala si Pangulong Bongbong Marcos na Nababahala na daw siya pag upo ni BP Sara. Sigurado ka, boy. Pag upo ni BP Sara, talaga naman. BP Sara, Duterte pa kinalaban nyo.
Ngayon, nakikita mo yung ratings mo, mga 25, negative 25 na ata, boss, ha? Ah? mabaliktad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung Nako. mahalal bilang susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pag-alma ng kapatid ng bise para naman anyang napakarami ng mga reforma ng Pangulo. Sabay tanong kung ano-ano ito. Ito, totoo lang, ha? Tama na may sinabi ni Kung Pulong ata ito, eh. Ano ba nagawa ng Pangulo na yan? Yung continuity na nga lang, hindi pa natin nakikita, eh. Ano yung proyekto na sinasabi nila na napakadami? Nasaan? Yung 5,500 flood control? Yan ba yung sinasabi niya? Anak ka ng bugi. Oo, andun. Nawasak ng barko. Ano pa yung sinasabi niyong proyekto? Alam niyo yung nakikita niyong railway project diyan, yung Tutuban to Bicol, kay Tatay Digong pa yan. Oo, nahuhuli na nga eh. Yung subway, asa na? Anak ng bugi, matatapos na ho yung 6 na taon. Hindi kalahati pa ata ng subway, hindi pa nakikita, hindi pa naaaninay. Diba? Yun na lang sana, yung pagpapatuloy mo eh. Eh, wala kang pinagpatuloy. Alam mo, ang pinagpatuloy mo, oo, yung mali-malita. Katutok si JP Soriano. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Diba? Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Tama. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tama. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang Yan naman SONA? siya. Oh. Samantalang kung Wala kang ambag, tigil, ha? Puro lang, puro pighati yung mga lumalabas sa bibig mo. Dito kami, sa mga nag-iiyakan. Open po siya. Sa basta pala yan. Sino pa ba? May mga nag-iiyakan dito, eh. Eto, tingnan natin. Ikaw, Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas na ito, walang silbi. Nakakatulong dito sa mga na may mga criminal instinct. Wag na yan. Kahapon pa yan, eh. Anak ka ng bugi. Oo. Talagang sobrang mga iyakin, sobrang mga, kala mo aping-api, winokoutan, hindi pinasukan. Grabe to mga ito. So dito tayo. Talagang, nako. Sino ba yung mga sindikato na kumukontrol dito sa mga senador na ito? Si Bakokang? Naku, mamaya mababanggit ang pangalan yan. Pagiging bokal ng mga Pinoy sa social media, ito na ho ay nakikitang senyales. Naku, baka mamaya totoo nga yung sinasabi, baka maglabasan. Nangyayari ngayon sa ano pong nakikita nyo ngayon sa pangyayari ngayon sa dyan po sa Senado na minsan po kayong nagsilbi? Unang-una, may mga regulasyon naman na advan, no, MJ? May batas tayo. At ang pinakamatimbang na regulasyon ay yung saligang batas. Basta sundin lang yung proseso at hindi yung binabanggit natin na gamiting sandata sa politika yung mga institusyon na patuloy na nanganganib, no? So, sundin lang yung proseso at hindi magkapersonalan, hindi magkasakitan at matigil na itong hindi ka nais-nais na siglo ng habulan ng habulan. Pag umabot na tayo ng 2028, baka naman yung maupo, nasaktan noong nakarang administrasyon, di habulan ng habulan, nalalagay sa alanganin yung interest, yung tunay ng interest ng taong bayan at napapawasan yung dapat na iukol natin na pangunahing serbisyo. Opo, dito po sa mga lagi na lang umuugong na kakapalit pa nga lang ng ng liderato po diyan sa Senado, pero hindi pa rin po mapatay-patay ang issue po ng kudita. Ito po ba'y
first time nyo pong narinig sa kasaysayan po ng Senado, Senator, or marami na rin ganito sa nakalipas po ng mga kongreso? Alam mo, Adbar, no, MJ, normal yan. No? Normal sa proseso. Pag may pagkukulang sa pananaw nung kahit na sinong senador, 24 kasi yan mag-iikot siya para hikayatin yung iba na maging bahagi ng pagbabago ng liderato para masunod naman yung ninanais, yung tinatawag na majority, no? Mayoridad. So, sa isang banda, numbers game yan. Yan ang sinasabi natin. Totoo naman sinasabi ni Gringo Hunasan. Kukunin nila ang liderato. Para saan? Pagtakpan ng issue ng flood control. May kumpas ang Malacanang, sabi ni Aling Ledesma. At sabi rito, kung sino ang, alam niyo yun, kung sino ang nagpapatakbo dyan sa palasyo. Nako, kung makikita at maririnig nyo siguro ngayong araw, ay talaga magagalit kayo. Parang gusto nyo tanggalan ng yung mga buhok-buhok. Itong mababanggit na pangalan. Kung sino? Ito, panoorin nyo. Grabe. Grabe ho yung mga gantong tao. Bakit hindi naman sila ang naluklok ng taong bayan? Bakit? Parang tila baga gusto nila sila ang mamuno. Sino ba ang mastermind? Lahat. Diyan. Kung sino yung mga gusto nilang senador na kasuhan, nagagawa nila. Bakit hindi pigilan ng Pangulo? Bakit sino ba ang mastermind? Latag natin ng maayos para po tayo ay makapag-usap at diskusyon ng mapayapa. Yun lang po. Same, Pam. Hindi, nakikita ko sa comment section, lalo sa akin. Diba? Una, hindi negative. Pinag-uusapan lang natin dito. At nire-relay ko nga lang dito, yung naririnig na kwentuhan na mga nasasagap ko. Kasi kanina, nirelay ko rin naman sa inyo yung kwentuhan na nasagap ko na merong isang senador na nag-iiyak Di ba? Kay Senator Alan, alam nyo, with all due respect, kaibigan ko rin Sen Alan. Di ba? At tiwala ako sa kanya. Kung meron dito sa amin tatlo, dahil ako ang personal nakakilala ni Senator Alan, na merong magtitiwala kay Senator Alan Peter Cayetano, with all humility and modesty aside, unang-una ako rito na magtitiwala. At sinasabi ko lang ito, nangihinaya ko, para lang ito ng nagmamadali lang tayo, nanggigigil lang tayo. Para lang ito ng may kasama tayong kaibigan o ate, kuya o nanay, tatay na sa pila. Mauna na tayo sa pila, mauna na. Kailangan unahan na natin sa pila. Yun lang, nagmamadali lang tayo. Alam na natin yan, expected na natin yung Webes. Pero sana, kung napadali pa, mas okay. Pero huwag niyong tingnan na nine-negative namin si Sen Alan. Suportahan ho natin ang pamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Suportahan ho natin ang pamunuan ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee, kay Senator Dante Marcoleta. Suportahan natin si Senator Bato at suportahan natin yung Brave 13. Nagkwekwentuhan mo rito. Nagkikwentuhan lang. Tapos kakapaliwanag lang, tapos biglang sasabihin, anti-APC ba kayo? Hindi. Ito na lang. Gilak sa iyo. Ito, sasabihin ko, di ba, kinento natin kanina, according to my sources, magpe-privilege speech si Martin Romualdez at ididiin si Chichi Escudero at si Zaldico. Ito, sasabihin ko na lang din dito. First time, aminin ko, no? I got in touch with a close friend who happened to be, a person of connections. We sent a message to Senator Rodante Marcoleta as chair of the subcommittee of the Blue Ribbon handling the investigation of the flood control anomaly. Anong request namin? Senator Rodante Marcoleta, mag-conduct ka ng hearing mo sa flood control in locus at the location here in Cebu. Dahil dito, napakaraming namatay sa mga flood control projects ni QM Builders ng mga kirante na hanggang ngayon ay hindi pa pinatawag. At dito natin gawin yon sa Mananga River kung saan meron silang 16 projects worth about $1.5 billion. Nasaan na ngayon yan? So nag-request kami kay Rodante Marcoleta, mag-hearing ka dito sa Cebu. Tutulungan ka namin, maghahanap kami ng secure na venue. At iimbitahin namin din yung mga Cebuano who are very much interested, no, para makita nila kung sino talagang may gawa
at yung nangungurakot sa flood control dito kay Duke Frasco, no, at sa Mananga River, sino-sino yan para idiin yan sila at managot. Ayan na. At dito nyo gawin yun sa Cebu. Kasi ilan ang namatay? Hanggang ngayon, wala nang Advance na natin, statistic. Yung rehabilitation dyan. Wala eh. Sa programa o opinion ng sarili nyo ring about the pros and cons, dagwan. Kasi ng papapa Ibang senaryo na yun, Asan na ba yun? we're not saying Biglang nagdalawang isip. Ayan na. At kayong dalawa noon, if I remember, ang sabi nyo si Loren Legarda, and I was actually saying na it will be Alan Peter Cayetano, di ba? At nangyayari na. Oo, di ba? So, yun. Yun. o hindi rin naman natin para balikan kung sino yung naging tama, kung sino yung naging mali. Hindi rin, ayaw kasi natin maging yung ako ang nagsimula, ako ang nagsabi, ako ang ganito, dito nyo narinig. Hindi ganon. Basta dito, open lang tayo na napag-uusapan openly ang mga issues. Tama. Ang point ko kasi rito, ibig sabihin, yung nakukuha rin namin informasyon sa labas, kakilala, sa mga sources namin. Sineshare lang namin dito. At yung sinabi ko patungkol kay Sen Alan, shinare ko lang rin yun. Yun naman ang punto ko. Hindi para labang na kami na una. Hindi. Kaya sabi ko nga, with all humility. Because this is not about being wrong or being right. No, this is about... Wala na ata dito, pero end dito. Na-save ko dito. Ito Ginawa ng majority. Ay, naku, isa pa. Una, violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority Nag-walkout nga kayo eh. Diba? Tapos ngayon, iyak kayo. and the minority. So, clearly violation of the rules. So walang abiso sa inyo? Formal na Wala. XP in split of time. Alam nyo kaya nila gusto nung kahapon? Kasi magmo-motion na sila na ibakante ang lahat ng mga posisyon dyan. Lahat ng committee, ibakante. Para saan? Meron na nga hearing, magkaka-hearing na ho. Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga drama mo. Tama lang yung ginawa ng mga majority. Huwag na huli pumasok para sa session, mapag-usapan nyo na. Kung kayo naman di papasok, halata na kayo, mga unggoy. At yung sinasabi rito na, papasok ko lang kasi gusto kong malaman niyo kung sino yung nabanggit dito na bakokang, na siya yung tawag dito, siya yung star witness star witness, siya yung pinaka-utak. Sana ba yun? Tignan nga natin to. Wala ito Hanapin ko, wait lang Hanapin ko. Hanapin natin Asa na ba yun? Bakit nawawala ka? Hanapin ko lang mga kasama. Gusto kong makita nyo kung sino yung napupunto rito na sindikato sa Malacanang. Ito. Ito wait lang Pakita natin kung sino ang babanggitin dito. Ayan, pasok. Ba't ayaw? Ilang boses? Wait lang, isa-save natin. Ilang boses Save natin yan para magkaalaman kung sino yung kumukumpas dyan sa Malacanang. Grabe ho kung sino yung mababanggit dito. Pasok natin. Hinahanap ko lang ito. Ang senador, ang kinausap mismo, yung ng utak ng sindikato. Pumunta ron sa Malacanang at itong senador na to, nag-iiyak. Babae o lalaki yung utak? Lalaki yung utak, doon nag-iiyak. At kung sino yung nag-iiyak na senador, lalaki rin. So, umiyak yung senador, Umiyak, nag-iiyak, tinatawag, nag-iiyak kasi itong humahagulhol na senador sa loob ng palasyo ng Malacanang ay may nakabinbinding kaso at may nakaabang ding arrest warrant laban di ba?
Parang gano'n na lumalabas. Ngayon, sino yung babae Sa daw? kanya, maliban kay Senador Jinggoy Estrada. Pero itong si Senator Jinggoy, di ba tinawagan din ng isang babaeng utak? Yes. Base sa impormasyon ko, Pam, maaaring itanggi to ni Senator Jinggoy Estrada at syempre pwede rin itanggi ng Malacanang. Ito lang naman yung mga naririnig natin sa paligid. Na di umano, tumawag mismo kay Jinggoy Estrada ang Lisa Araneta Marcos. Aray na. Lisa Araneta Marcos at sinabihan niya, tumawid ka na, hindi ka kakasuhan, at walang ilalabas na warrant of arrest sa'yo. Kita nyo? Kita nyo kung ano ang kasama. Dahil gusto nila mapabagsak si BP Sara, itong mga kaalyado ni BP Sara, talaga naman, ginagawa nila ng istorya. Hinanap ko lang huli yung video kasi nawala doon sa slide natin. Ngayon, dito tayo, akin naman paglalambing. Ito si Mang Banat, isubscribe nyo. Oo, kasi magaling bumanat. Ito yung kanyang yan Yan may paparinig lang ako sa inyo. Magaling siya Ang putang inang yan. Dahil lahat yan ay mga putang inang propaganda nyo para sirain ang imahe ng mga Duterte. Diba? Kaya i-subscribe nyo si Mang Banat. At akin naman ito yung shoutout segment natin. Siyempre, hindi tayo magtatapos dyan pangit hindi tayo nakapag-shoutout. Yan kay Ma'am Damanusan. Shoutout po mula sa Texas, USA. Uy, ano ba nangyari? Ayan kay Sir Bingbong SND. Shoutout po watching from Lanao Norte. Ayan. Kay Ma'am Elisa Hitman Mercado. Shoutout po. Lagi siyang nanonood sa atin. Kay Sir Rodrigo San Diego, shoutout po. Arlene Tuol, shoutout po. Charles Coronel, shoutout po. Veronica Peralta, shoutout po. Marianta Juveliana, shoutout po sa inyo. LJ4U 2C, shoutout po. Virginia Tameja, shoutout po. Loren Vasquez, shoutout po sa inyo. Teresita Arduo. Shoutout po Benjamin Cruz, shoutout po Dalay Hill, shoutout po sa inyo Maria Azucena Costillas, shoutout po sa inyo Ma'am Analisa, shoutout po Ma'am Analisa Season, lagi siya nakantaboy sa atin. Kay Ma'am Carlota Rigo, shoutout po kay Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po Ami Santos, shoutout po Nanette Labiton, shoutout po. Juan de la Cruz, shoutout po. Ma'am Malu, shoutout po. Nunilon Almario, shoutout po. Genoveva Briones, shoutout po sa inyo. Konunami, shoutout po sa inyo. Jeff Aguilar, shoutout po. Daryl Mar Forest, shoutout po sa inyo. Gabriel Gales, shoutout po. Rodrigo Magantilaw, shoutout po sa inyo. Alan Arcilla, shoutout po sa inyo. Lynn Talaro, shoutout po. Seni Manalasta, shoutout po. Floyd Lipor, shoutout po sa inyo. Blue Diamond, shoutout po. Beastie Daisy, shoutout po sa inyo. Lolita Poiton, Susan D, shoutout po sa inyo. Rose MP8XW, si Ma'am Panganiban, shoutout po. Yan, kung umabot ka sa ating shoutout segment, ayan. At doon naman sa hindi sumabot, comment po kayo kasi baka natatabunan na. Hanggang sa muli, lagi share, bye-bye.